Kumusta? Madalas 'di ba nagbibigay tayo ng regalo? Pero naisip mo na ba na yung simpleng pag-abot lang, lalo na ng ari-arian, may legal na proseso pala? Hindi lang pala basta bigay. Ngayon, susuriin natin itong konsepto ng donasyon sa ilalim ng Civil Code. Ano pa to talaga? Ano-ano yung uri, yung tamang forma, tsaka pwede ba tong bawiin? Halika, himayin natin to. Okay, game. Simulan natin sa basic. Ano ba talaga ang donasyon, sabi ng batas? Yung Article 725, sinasabi act of liberality daw. So parang kusang loob na pagbibigay, ganun. Walang kapalit. Tama, tama. Yung pinaka-essence niyan is yung kabutihang loob. Walang bayad o kapalit na hinihintay, tapos syempre nababawasan yung yaman mo bilang nagbigay at nadadagdagan naman yung sa binigyan. Okay. May effect sa yaman ng bawat isa. Oo, at ito yung, alam mo, pinaka-critical na madalas makalimutan, yung pagtanggap. Kailangan tanggapin nung binigay habang buhay pa yung nagbigay. Yan ang sabi sa Article 746. Kung walang acceptance, wala ring donasyon. So hindi sapat na nag-abot ka lang. Hindi talaga. May kaso nga yung Serrano v. Court of Appeals. Pinakita doon na kahit may deed of donation, kung walang pruweba ng pagtanggap, walang bisa yung donasyon. Importante yan. Gets. Nabanggit mo kanina, may mga uri pala ito, no? Narinig ko yung inter vivos tsaka amortis causa. Ano nga ulit yun? Oo. Yung inter vivos, simple lang. Ito yung donasyon na effective agad habang buhay pa kayo pareho. Yung nagbigay, tsaka yung tumanggap. Example, yung regalo mong lupa sa anak mo nung kinasal. Okay. Effective agad. Yun is kosa naman medyo iba. Magiging effective lang to pag namatay na yung nagbigay. Kaya nga mortis cosa dahil sa kamatayan. Dahil parang pamana na ang dating, kailangan sundin nito yung forma ng huling habilin o testamento. Mas komplikado yon. Okay. Parang mana nga. Meron pa bang ibang klase? Meron pa, actually. May onerous, yung may parang kapalit na obligasyon, tapos remuneratory, parang gantimpala sa nagawang serbisyo. May modal din, yung may kondisyon. Pero siguro focus muna tayo dun sa inter vivos at mortis cosa. Yun yung mas common eh. Sige. Ito yung practical na tanong eh. Paano ba dapat yung forma? Lalo na kung sabihin na nating hindi lang basta ballpen o damit, kundi pera na medyo malaki o kaya lupa. Napaka-importante niyan. Kasi dyan madalas nagkakamali. Okay, sa mga movable muna, yung mga gamit na nadadala tulad ng pera, alahas, kotse, sabi sa Article 748, Ano sabi doon? kung yung halaga hindi lalagpas ng 5,000 piso, 5,000 piso, pwedeng verbal lang. Yung salita lang sabay abot, okay na yun. Okay. Basta below 5K. Pero, paglampas 5,000 piso, kailangang parehong nakasulat. Yung pagdibigay mo, dapat nakasulat. Tapos yung pagtanggap ng pinagbigyan mo, dapat nakasulat din. Para malinaw. Okay. Dapat parehong nakasulat paglampas 5K. Paano naman kung lupa o bahay? Yung mga immovable na tinatawag. Dito mas mahigpit. Talagang mas istrikto ang batas dito. Sabi sa Article 749, kailangan yung pagbibigay mismo nasa public instrument. Public instrument. Ano yun? Notaryado. Oo, notaryadong dokumento. Deed of donation na notaryado. At hindi lang yun, pati yung pagtanggap dapat nasa public instrument din. Pwedeng kasama na dun sa mismong deed of donation o kaya hiwalay na notaryadong kasulatan ng pagtanggap. So parehong notaryado. Both donation and acceptance. Kailangan. Tapos, dapat maipaalam pa sa nagbigay na tinanggap na. Kung hindi nasunod itong requirement na to, public instrument para sa donation at acceptance, ang donasyon ay void. As in, walang bisa. Malinaw na malinaw yan sa kaso ng Heirs of Jomoc v. Court of Appeals. Talagang sinisigurado ng batas na protektado yung mga ari-arian na hindi basta-basta malilipat. Grabe, void agad. Napaka-importante pala nung forma, no? Okay, bukod sa forma, may mga limitasyon din ba? Hindi ba pwedeng ibigay ko lahat ng ari-arian ko?
Tsaka ito pa, pwede bang bawiin yung naibigay mo na? Oo, merong mga limitasyon. Unang-una, yung capacity. Hindi lahat pwede mag-donate, halimbawa yung mga minor or insane. Kailangan may legal capacity ka mag-dispose ng property. Tapos, may mga tao ring bawal tumanggap ng donasyon mula sa certain na tao. Tulad nino? Halimbawa, yung mga taong nagkasala ng adultery or concubinage sa isa't isa, bawal silang magbigyayan ng donasyon, sabi ng Article 739. Tapos, bawal din i-donate yung future property mo, yung mga bagay na hindi mo pa pag-aari sa oras ng donasyon. Hindi pwede yun. Makes sense. Yung pag-aari mo lang ngayon. Exactly. At ito pa yung isang malaking limitasyon, yung tinatawag na inofficious donations. Hindi ka pwedeng mag-donate ng sobra-sobra na maaapektuhan na yung legitim, yung part ng mana na para talaga sa mga compulsory heirs mo. Compulsory heirs, yung mga anak, asawa, magulang. Oo, sila yon. Kailangan protektahan yung karapatan nila sa mana. Kaya kung yung donasyon mo ay sumobra na at nabawasan yung legitim nila, pwede nilang ipabawas o ipawalang bisa yung sobra pagdating ng panahon. Interesting. Protektado pala ang mga tagapagmana. Okay, paano naman yung pagbawi? Revocation. Sabi mo kanina, pwedeng mangyari yun. Oo, pwedeng bawiin ang donasyong inter vivos yung effective habang buhay pa. Pero sa mga specific na dahilan lang na nasa batas, hindi porket nagbago isip mo, pwede na. Ano-ano yung mga dahilan na yon? Tatlo yung primary grounds. Una, Article 764, kung hindi tinupad nung binigyan yung kondisyon na kasama nung donasyon. Kung may pinapagawa ka kapalit tapos hindi niya ginawa. Okay. Non-fulfillment of condition. Ano pa? Pangalawa, eto medyo mabigat. Article 765, ingratitude. Kawalan ng utang na loob. Wow. Paano yun? Ano example niyan? Halimbawa, kung yung pinagbigyan mo gumawa ng krimen laban sa iyo, sa asawa mo, o sa mga anak mo. O kaya, inakusahan ka niya ng krimen na may parusang mabigat. O di kaya, tumanggi siyang suportahan ka, ikaw na nagbigay nung ikaw ay nangangailangan na, kahit kaya naman niya. Grabe pala yung ingratitude. Pwede talagang basehan para bawiin. Oo, pero take note, may prescriptive period yan. Sa ingratitude, 1 taon lang mula nalaman mo yung act of ingratitude para magsampa ng kaso, para bawiin yung donasyon. Mabilis lang pala. 1 year lang. Ano yung pangatlo? Pangatlo, Article 760, pagkakaroon ng anak o pag-ampon nung nag-donate. Kung dati siyang walang anak o inakala niyang patay na yung anak niya nung nag-donate siya. Ito yung tinatawag na subsequent appearance of offspring. Para maprotektahan din yung karapatan ng bagong anak or ampon. May kaso dyan, De Borja v. Vida de Borja, na nagpaliwanag niyan. Ang dami palang aspeto nitong donasyon, no? Akala ko simple lang. So, para mag-recap tayo, ano yung mga pinaka-importanting takeaway para sa mga nakikinig natin? Yung mga hindi dapat makalimutan? Sige, siguro 4 na key points. Una, kailangan ang pagtanggap. Hindi lang basta abot, kailangan formal acceptance, lalo na kung malaking halaga o lupa. Okay, acceptance. Pangalawa, Pangalawa, mahalaga ang formalidad. Yung tamang forma, lalo na sa lupa, public instrument. Crucial yan para maging valid. noted. Public instrument sa lupa. Pangatlo, Pangatlo, posible ang pagbawi. Hindi absolute ang donasyon. Pwedeng bawiin dahil sa ingratitude, hindi pagtupad sa kondisyon, o pagkakaroon ng anak. May mga remedies ang nagbigay. may laban pa pala ang donor. At yung pang-apat, Pang-apat, protektado ang mga tagapagmana. May limitasyon sa peling i-donate para hindi maubos yung para sa compulsory heirs, yung tinatawag na legitim. May protection sila laban sa inofficious donations. malinaw na malinaw. Salamat dyan. Ngayon, ito ang iiwan naming tanong para sa iyo na nakikinig. Kung ikaw yung nasa sitwasyon na nagbigay ng malaking bonasyon, tapos pagtanda mo, kailangan mo ng tulong, pero yung pinagbigyan mo parang wala lang, ayaw kang suportahan kahit kaya naman niya, gagamitin mo ba yung karapatan mong bawiin yon dahil sa ingratitude? Ano sa tingin mo? Sapat na ba yung proteksyon ng batas natin ngayon para sa mga donor na nakakaranas ng ganito? Gusto namin marinig ang iyong saloobin. I-comment mo sa ibaba. At kung may natutunan ka o nakatulong sa iyo itong usapan natin, pakipindot naman yung like o favorite button. Malaking bagay yun sa amin. At syempre, para di ka mahuli sa mga susunod pa nating paghimay ng mga importanteng kaalaman tulad nito, mag-subscribe ka na sa aming channel.
i-click mo na rin yung notification bell. Maraming salamat sa pagsama sa amin.